Bagang mga balita at pagtalakay sa mga isyu ng lipunan. Bulsa! Opinyon, banat at paglalantad sa katotohanan. Bulsa! What you see is what you get. You decide. Kahit mga kababayan palagi tayong niloloko at binoboli ng China, when Marcos met Xi Jinping, easing tension in South China Sea, discussed. Ano niya, Mr. Maravilla, sa tingin mo? Sincero ba sa pakikipag-usap? Pero ang pagmumukhang ito, kaduda-duda po. Pero sabi ng ating Pangulong Bongbong Marcos, but before ko mga kababayan ibigay sa inyo yung full story, click subscribe muna dito sa ating YouTube channel and hit the notification bell para lagi po kayong updated sa mga kaganapan dito sa ating bansa. Like and share na rin po ninyo ng ating video. At huwag na rin po ninyo mga kababayan na skip yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy ang pag-unlad ng Bagong Pilipinas. Kahit mga kababayan palagi tayong niloloko at binoboli ng China, kinausap pa rin ng ating Pangulong BBM si Xi Jinping. Yung kaibigan po ni Mao Diggs. O yan po, when Marcos met Xi Jinping, easing tension in South China Sea, discussed. Ano niya, Mr. Maravilla, sa tingin mo? Sincero ba sa pakikipag-usap itong si Xi Jinping? Yung ating Pangulong Bongbong Marcos, yun ang masasabi nating sincero. Pero ang pagmumukhang ito, kaduda-duda po. Diba? Tingnan ninyo, mga kababayan, si Xi Jinping. Pero sabi ng ating Pangulong Bongbong Marcos, they agree daw, mga kababayan, na yung issue sa WPS, not the defining element sa relasyon ng dalawang bansa. Di ano niya, Mr. Maravillas, makakaasa ba tayo na hindi na tayo bombahin ng water cannon, yung ating resupply mission, at isa-shadow hanggang banggain yung ating Coast Guard ng kanilang Coast Guard? Yan ang hindi pa natin po masasabi. Kasi po, yung mga Chinese, lagi pong baliktad yung sinasabi. Namana po ni Mao Diggs, laging baliktad yung mga sinasabi. Pero just the same, mga kababayan, ang importante doon, tayo ay nagpakita ng good faith. Tayo ay sincero na makipag-usap sa kanila ng maayos at solusyonan yung problema sa West Philippine Sea sa pamamagitan ng diplomacy, hindi sa pamamagitan ng pambubuli, di ba? So, balik po tayo mga kababayan dito sa ating kwento, ang pag-uusap ni na Pangulong Bongbong Marcos at saka si Xi Jinping, na malamang mga kababayan, wala mang mangyaring maganda po. Kasi, di ba, nung isang taon nag-usap sila, afterwards, may nangyari agad na bullying, may harassment agad na nangyari pag-uwi ng ating Pangulong Bongbong. Kaya tama itong ginagawa ng ating Pangulo. Tuloy-tuloy lang yung engagement dapat sa ating mga karatig bansa, yung mga kaalyado natin, at yung mga military exercises natin with other countries, lalo na sa Amerika at Japan, lalo dapat na paigtingin. Sabagay, yun naman talaga po ang ginagawa ng ating gobyerno. Kasi sabi nga, sunado na natin ang ugali ng China. Walang isang salita. Kaya ito mga kababayan, tama ito. Yung ating armed forces, habang nag-uusap yung ating Pangulo at saka si Xi Jinping, tuloy-tuloy ang pag-practice nila. O yan po, armed forces test big guns versus aggressor coming from sea up north. Practice lang tayo, mga kababayan, palagi. Sabi dyan sa balita, troops from different units of the armed forces of the Philippines staged live fire exercises on the coast of Ilocos Norte near the country's northwestern tip, simulating defensive action against an aggressor coming from the sea. Aggressor coming from the sea? Sino pa man po yung tinutumbok ng practice na to, ng military exercise, kung hindi yung China? Pero siyempre, di man natin sinasabi. Kaya niya siguro, Mr. Maravillas, nagbait-baitan yung China. Nagbait-baitan at saka sa pag-uusap nila ni US President Joe Biden, si Xi Jinping, sinabi ni Xi, wala man na niya kaming plano na makipag-away. We will not fight a war in any country. Maniwala tayo mga kababayan sa mga sinasabi ng China. Kaya tama ito, practice lang tayo to defend our country. Sabi dyan, artillery fire roared across
the Camp Cape Bojidor Military Reservation in the coastal municipality of Burgos, a town in President Marcos' home province and facing both the West Philippine Sea in Taiwan, where China has increasingly been showing aggressive conduct. Ang tawag mga kababayan dito, dagat langit lupa, yung military exercise. Yan po mga kababayan, live fire military exercise po ito. Habang yung ating Pangulong Bongbong Marcos kausap si Presidency na going back doon sa pag-uusap ng dalawang leader, sabi dito sa balita, in a media interview, Marcos said he requested a meeting with Xi to once again voice concern on some of the incidents that were happening between Chinese vessels and Philippine vessels, culminating in the actual collision in the West Philippine Sea before. Sabi ng ating Pangulo that he is optimistic that Manila and Beijing would find ways to avoid similar incidents in the future, as well as to move forward from this situation. So, makikita ninyo dito mga kababayan ang kababaang loob ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Siya pa mismo yung nag-request for a meeting with Presidency para hanapan po ng solusyon itong problema natin dito at bumaba yung tension. Di ba maganda mga kababayan yung gesture ng ating Pangulong Bongbong? Hindi kasi palaawa yung ating Pangulo. So sabi niya, essentially we tried to come up with mechanisms to lower the tension in the South China Sea. That's essentially the message that we spoke of each other. But nonetheless, the problems remain. It's something that we will need to continue to communicate to find ways to avoid such incidents. And of course, as ever, whether this issue comes up, I always bring up the plight of our fishermen. So sabi ng ating Pangulong Bongbong Marcos, sinabi niya kay Presidency, pag-usapan natin yung tungkol sa fishing rights, kung saan balik tayo sa dating sitwasyon natin noong panahon na masaya lang ang bawat isa sa atin. Hinahayaan yung mga mangingisdang Chinese na makapaghanap buhay, hinahayaan din yung mga Filipino fishermen na makapanghuli ng isda dito sa West Philippine Sea. So Marcos said he and she agreed that the present challenges in the South China Sea concerning the Philippines and China should not be the defining element ng ating relasyon. Ngayon, ang tanungin ng mga reporters, mga kababayan, yung ating Pangulo about the potential impact ng kanilang meeting with Xi, sagot ng ating Pangulong Bongbong, that is a work in progress. Hindi man sinabi ng ating Pangulong Bongbong, si Presidency nag-agree doon sa sinabi niya na ayaan natin na yung mga mangingisda natin, both of us, Filipino and Chinese fishermen, makapangisda ng libre, makapangisda ng malaya. So malangamang Mr. Maravillas, hindi na lang kumibo si Presidency, pero ganun pa rin i-harass yung ating mga fishermen pag mangisda doon sa West Philippine Sea. Malamang ganun nga po. Kaya dapat tuloy-tuloy lang yung ating pagbabantay at tuloy-tuloy yung ating pag-assert ng ating fishing rights at siyempre yung ating mga plano for a multilateral patrol with America, with Japan, with South Korea, with Australia, and other like-minded countries para masiguro po yung tinatawag na freedom of navigation dito po sa South China Sea. Kaya sabi ng ating Pangulo, we really should view this as a work in progress anya. It is a process. We have to continue to communicate. We have to continue to be candid with one another and to be sincere in our desire for peace. And I think that sincerity exists for both parties involved. I do not think anybody wants to go to war. So that is something, the premise actually, of all the discussions that we have been having. So naniniwala naman po tayo, mga kababayan, sa sinabi ng ating Pangulong Bongbong Marcos ng kanyang sincerity. At tayo naman po, malinaw sa atin na hindi po tayo naririto para makipag-away, para pumasok sa gira. But we have to be ready to defend our country. Yung isip naman po ni Presidency, hindi man natin hawak. Sabi lang niya yon na hindi din sila interesado
na makipagira. At yung statement na yon, hindi man niya sinabi yon sa ating Pangulo, kundi kay President Joe Biden. Pero anya Mr. Marabilla, sa tingin mo, papasok ba yung China sa gira? Sa prophecy po, yung China malinaw po na pumasok sa gira. Siya po yung didescribe sa Bible, mga kababayan na leader ng Oriental Army of 200 million. That is during the tribulation period, mga kababayan. The Battle of Armageddon. Kaya ako, as a believer, naniniwala ako na yung mga statement ni President Xi na hindi sila papasok sa gira. Sabi man lang niya yon. Di ba, many times sinabi niya na gagamit sila kahit kung kailangan gumamit kami ng puwersa para lang bawi nila yung territory, yung Taiwan. Paano sasabihin niya ngayon na hindi sila makikipagira sa alinmang bansa? Di ba malinaw na double to? Pinapakalma lang tayo kasi nagre-ready po tayo sa possible actions, military actions na ginagawa nila para matulog lang tayo. Ganon ang strategy ng China. Sun Tzu Art of War po. Kaya tama po ito na ginagawa ng ating armed forces. Mag-practice po tayo versus aggressor coming from the sea up north. At saka tama itong ginagawa ng ating Pangulong Bongbong Marcos na we go nuclear. Pumirma tayo. Pinakamabilis daw yon na signing ng nuclear agreement. Ito po, fastest agreement signed on nuclear energy for civilian use man lang po ito, mga kababayan. Pero ito na yung simula. Tulad ng plano ng kanyang tatay noon sa Bataan Nuclear Power Plant for civilian use. Pero sabi ni Enrile, ang ultimate purpose niya, nung panahon nito ng kanyang tatay, ni Apolacay noon, ay para makadevelop din tayo ng ating sariling nuclear weapon. For our nuclear deterrence natin. Kaya lang sinabot po ng mga dilaw. Yun ang nangyari doon. Sabi dito, fastest agreement signed on nuclear energy. President Ferdinand Marcos Jr. witnesses the signing ceremony of the 123 agreement, which signifies a crucial step for the Philippines towards integrating nuclear energy into its energy mix by 2032. During the ceremony, Marcos expressed enthusiasm for this partnership with the United States, highlighting the potential of nuclear energy to address the country's growing energy demand. So yan po, mga kababayan. So afterwards, sa susunod po, nuclear warheads na din po yung ating i-develop para magkaroon tayo ng nuclear deterrence sa ating territory po for our defense. Saka, ini-expedite na rin po natin. Sabi ni Gibo, kausap niya yung mga US official, kasama si Gibo, yung ating defense secretary sa APEC Summit to expedite yung implementation ng EDCA sites dito sa ating bansa. Kaya pala niya Mr. Maravillas, nagbabait-baitan si Presidency para hindi natin aggressively ipurso yung ating mga pakikipag-alyansa sa ating mga kaibigang bansa. Kaya niloloko tayo ni Presidency. Sinabi niya na wala niya kami intensyon makipag-gira sa alinmang bansa. Huwag kami po. Yan man lang po. Baka lang gusto ninyo itong itry Firmax Firming and Lifting Cream. Pinapahid po sa mga pulses in affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito naman po, Automax Revitalizing Serum. Sa mukha yung application, anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Nengxia Red Mixed Fruit Drink. Hindi man po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. Ayos po, yung mga inquiries ninyo, dumiretso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye po. God bless. Sa mga naghahanap po ng malinis and spacious fitness gym, punta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab car rental po with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL and Cebu Pacific, and bills payment po for Meralco bills, PLDT, etc. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor, Security Bank Building, Lanco Business Park, Legazpi City, Albay.
For your inquiries po, look for Jilon Maravillas. Contact number niya 0966-802-0949. Ayos po mga kababayan. Ayos na niya Mr. Maravillas. So balik po tayo mga